Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan mga lods, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado mga lodi, at grabe ang mga balita natin ngayon dahil July 4 ngayon mga lods, di ba? So titignan natin kung ano yung mga nangyayari ngayon mga idol sa ating crypto, trending news, global news mga idol. So kung sino ng ganitong content, subscribe kayo. At syempre, sana palambing mga idol ngayon pa lang palike na ng ating video dahil napaka-importante niyan sa ating channel. No? Libre lang po yan mga idol. So thank you agad mga lord sa mga magla-like yan. Mag-start na tayo, no? So update tayo sa ating chart. Nako, ayun na nga mga idol. Medyo tagumpay tayo ngayon mga lord sa ating position mga lodi, no? So meron tayong profit na halos 300, no? Halos 300 USD. So nasa 18,000, no? Ito yung position natin yung nakaraan. Alam nyo to, mga lods, no? Ito yung sinubaybayan nating position natin nung nakaraang naglagay tayo ng 50x leverage. 50x leverage na at $60 margin. Okay? So, medyo lamang-lamang tayo ngayon mga idol. At syempre, alam nyo naman kapag medyo negative o positive tayo mga idol, naririnig natin yung puso ng ating yung puso ng ating portfolio. Kapag negative tayo, nakikita natin yung camel na hinihingal, 'di ba? Yung camel, lagi nating napapakinggan yan. Pero ngayon, medyo masaya yung camel. Pakinggan natin yung camel. حاشي حاشي So, happy yung camel natin. Happy yung camel natin ngayon, mga idol, dahil, pero, syempre, medyo nalungkot yung ibang mga naka-short, okay? Pero, sino kaya yung tinatawanan ng camel natin, no? So ito, $100 million liquidated as a BTC surge past 62,000. Bumalik tayo. Minsan, lumampas pa tayo ng 62 eh. No? Total crypto market cap climbs above 2.15 trillion as Bitcoin near 63. Mag-almost 63 tayo. Ngayon, check natin kung ano ngayon. 63 na ba? O hindi. 62.6 mga idol. No? 62.6 mga lods ang ating presyo ng Bitcoin ngayon, triggering over 100 million in liquidation in the past 4 hours. Grabe yan mga idol, no? So, medyo nasunog dito yung mga naka-short position, mga lots. At medyo nagtagumpay at mga tumatawa kasabay ng camel ang mga naka-long position. Okay? Mga idol, matindi, di ba? Okay, matindi yung news natin ngayon. Tapos ito naman, tayo mga lods, no? Dito, medyo, muna tayo, geopolitical muna tayo. Trending news kasi to mga idol eh. Yung Iran, alam niyo naman, nagbabakbakan yung Iran tsaka yung US, di ba? Pero, ililibing kasi si Khamenei o yung funeral ni Khamenei, ni Ali Abdullah. Ay, hindi. Si iba pala yun. Ito pala yung si Commander pala yun. Pero yung Israel, kumbaga nag-warn yung Iran sa Israel at sa US against striking during Khamenei's funeral. Kumbaga, ang hinihiling ng Iran dito, irespeto nyo naman, no? Dahil, kumbaga, ito yung leader nila ng matagal na panahon eh. Tapos ito ngayon naman yung funeral niya. So parang yung hinihiling, actually hindi nga nila hinihiling eh, nagbanta sila, no? Na once na kayo ay mag-strike sa oras ng funeral ng aming poon, mga idol, eh matindi ang galit na mararamdaman namin at kami ay magwawala sa mundo. Parang ganun yung sinasabi rito ng Iranian commander na si Ali Abdullah, no? Warned the US and Israel against any attack during the funeral period for Supreme Leader Ali Khamenei, vowing a harsh retaliation to any such action. So gagantihan nila ng malupit ang lahat ng umatake, no? Sa oras ng funeral ni Ali Khamenei, mga idol. So, nako, mukhang ano kaya may isip? Nako, si Israel walang pakialam 'yun, mga idol. Sa tingin ko lang, baka nga dahil sa nagbanta sila mas gawin pa 'yun ng Israel, no? For me sa akin mga idol sa pagkakakilala ko kay Bibi, na Benjamin Netanyahu, mga idol.
Imagine, hindi kasi parang pakiusap yung ginawa dito ni Commander, eh. Kasi mukhang alam niya na baka gawin. 'No, kasi kung medyo may respeto ka pa rin sa kalaban mo, puwede mo sabihin na, "Par, ano muna tayo, ceasefire muna tayo. Kasi, gaganapin yung, parang funeral ni Ali Khamenei, yung ano namin, supreme leader namin." 'Di ba? Pero hindi, eh, dahil pagbabantay yung sinabi ni Commander Ala Abdullah, mukhang alam niya na 'no, na mukhang, babastusin 'no, yung, funeral ni Ali Khamenei at sinabi niya na harsh retaliation 'no, ang igaganti nila once na gawin 'yun. So, malamang gagawin 'yun ng Israel. For me lang, mga idol, pero sana wag naman. Kaya lang, siyempre matagal na naglalaban 'yun tapos ngayon porket ganito, ganyan. Kumbaga, kung saan kayo mahina ngayon saka namin kayo aatakihin, parang gano'n, eh, 'di ba? Gano'n yung parang iniisip ngayon niya ni BB. Nako, eto, balik tayo sa crypto mga idol. Ito yung mga sinasabi natin na mga parang, tawag dito, hindi talaga project yung token na binili mo. Kumbaga ano lang siya, hina-hype lang siya ng mga celebrities, mga sikat na artista o kung sino man na personalities, 'no? Si Andrew Tate tulad nito 'no, the alpha male. Andrew Tate dumps entire Tate token stash. 'Di ba? Yung kumbaga yung token niya 'no, Andrew Tate has sold his entire 650 million state token allocation for about $23,000 according to an on-chain data shared by Whale Insider. The sale contradicts his repeated claims that he would never sell or dump token. Siyempre sinasabi niya lang 'yun mga idol para bumili kayo ng token niya. 'Di ba? Pero hindi mo madadaya yung wallet. Eh, nakikita sa wallet mo nagbebenta ka, eh, 'di ba? "Sell it for what? Money? Lol, I don't cheat," sabi niya, Diamond Hands. Ah, Tate noted in December 2024, 'no? So, kumbaga sinasabi niya na, "Ba't ako mag-a-sale, ano ako, may Diamond Hands ako." Pero tandaan niyo mga idol, 2024, 2025 ano kasi yan, eh, medyo uptrend tayo diyan, eh. Pataas tayo niyan. So, ano talaga 'yan, puwede kang magsalita diyan, magpa-hype 'no, para bumili ng token mo. According to on-chain data, the position represented about 65% of the token supply. The sale comes weeks after he lost, ito nga yung sasabihin ko dapat, eh, pero sinabi na pala dito, about 95,000 on a leveraged Bitcoin BTC trade. Kasi talo siya sa trade, mga idol 'no. Ilang milyon din yung tinalo niya sa trade. So, mukhang magbabawi siya, binenta niya na yung mga token niya, dinump niya yung mga token sa mga, naniniwala sa kanya, sa mga bumili ng token niya, 'di ba? So, gano'n siya ka-tsupol, mga idol. Kaya yung mga kumbaga pino-promote ng celebrities, pino-promote ng mga, known personalities, yung mga sikat na tao, medyo negative tayo diyan mga idol. Sa akin lang, mas maganda kung ang, bibilhin yung token, eh, 'pag ni-research niyo, eh, talagang may utility yung nagagamit, 'di ba? Kasi yun talaga gagalaw at gagalaw yun. Pero yung mga hina-hype lang ng mga personalities, mga sikat na personalities, wala yan mga idol. Para ka lang namigay ng pera diyan. Pera na lang kung si Elon Musk. Iba pa rin si Elon. Iba pa rin si Daddy Elon mga idol, 'di ba? Pero itong mga 'to wala yan, gusto lang kayong pagkakitaan niyan mga lods at ayun na nga ang nangyari, 'di ba? So yung mga nagtiwala, nasunog. Ginawa silang exit liquidity. Tapos eto na, naku, medyo medyo matindi 'to mga idol. Kasi nung una ang sumita dito kila Michael Saylor, kung natatandaan nyo, eh si Brad Garlinghouse. 'Di ba sinabi niya na parang, delikado sa market yung ginagawa ng MicroStrategy. Sinabi ni Brad Garlinghouse yun. So ngayon, ang nagsasalita naman sa kanila ngayon is JP Morgan. Okay? JP Morgan warns strategy is creating two-way risk for the Bitcoin market, no? JP Morgan said Strategy's new policy allowing up to 1.25 billion Bitcoin sales has introduced two-way risk to crypto BBG reports, no?
The bank says strategies can still push BTC higher. When it buys, but could also pressure BTC. Titingin mo sa akin. Ha? Bad trip. Bad trip ako sa'yo. Sorry mga idol bigla na naman kasing dumadami yung deliver eh. Ayan. The bank strategy says the bank says strategy can still push BTC higher when it buys, but could also pressure BTC lower if it sells to meet cash needs. So, kumbaga, pag kinailangan ng MicroStrategy na magbenta, natatandaan nyo yung nakaraan, nagbenta lang sila ng 32 Bitcoins, bigla bumagsak yung market, di ba? JP Morgan says strategy should hold 23 to 36 months of cash reserve instead of its current 17 months buffer to calm for sale fears. So, ayan mga idol So, marami nang nakakaalam o nakakahalata sa strategy ng MicroStrategy na medyo delikado yung ginagawa nila Michael Saylor sa market, no? Una si Brad Garlinghouse, ngayon si JP Morgan. So, tignan na lang natin kung sino pa yung mga susunod na makakapansin yan, okay? So, punta tayo dito mga Lodi. Nako, eto mapapasana all ka na lang. Mga idol, kung pwede sana sa Pilipinas to, ang saya sana na. Kumbaga wala na tayong poproblemahin sa mga anak natin, mga Lodi. President Trump to give American kids $1,000 o kung sa Pilipinas yan, 61,000 pesos. No? Pero hindi yan makukuha ng mga kids, mga idol. Parang investment yan ng mga bata. No? To grow up to 500,000 by retirement. So wala ka nang isipin mga idol. Pag edad ng pag-retire ng mga anak mo, meron na silang makukuhang $500,000, 'di ba? Magkano ang $500,000 mga idol? Siguro mga ilang milyon na yan sa atin. 50 million, hindi ko alam eh. Wait lang titignan natin sa Tether mga Lodi. No? Saan ba yun? Sa Tether tuloy. Ako yung Gecko. Check natin, no? Sa Tether, ayan, sorry. $500,000. Oh, meron matatanggap na 30 million pesos. No, 30 million sa retirement mo. Ang ganda nun, mga idol. 'Di ba? Imagine, di mo na ipoproblemahin yung anak mo dahil alam mo na meron na silang ganun na si Trump ang nagpasimuno, 'di ba? Treasury Scott Bessent, $1,000 could grow to 5,000 by the age of 18. O, di ba? Pag age ng 18 ng mga bata na yon, naimbisa ng 1,000, $5,000 na yon. Then potentially 300 to 500,000 at retirement if roll into an IRA. Okay? So sana all mga idol may ganitong project, no? Yung Pilipinas para sa mga sambayan ng Pilipino, mga idol. Lalo na syempre dapat yung mga nakarehistro, syempre. 'Di ba? Yung mga botante talaga, importante yung kumbaga nasa census ka. 'Di ba? Kumbaga bilang ka, may bilang ka sa Pilipinas na na citizen ka ng Pilipinas, 'di ba? So, kung pwede lang sana, no? Sana maisip to ng mga future leaders natin. Gayahin nila yung ginawa ni Trump, no? Ganda niyan, mga idol. So, dito naman tayo, mga Lods. Ito na ang ating July 4 news, mga Lods, dahil sa Clarity Act to, mga Lods. Sabi dito, today, Clarity Act clears a key hurdle, no? Dahil reportedly, nag-shift mula opposition, no? Umbaga, mula sa kontra, papunta sa neutral stance ang ilang malalaking grupo ng law enforcement tungkol sa DeFi provision ng batas. Ito raw ay isa pang hakbang patungo sa mas malinaw na regulasyon sa Crypto United States, mga idol. So etong mga yan, yung mga malalaking grupo ng law enforcement, mga idol, yung NDAA, NAA USA,
yung IACP at yung National Sheriff's Association, no? Dati opposition sila, ngayon napunta sila sa neutral stance, which is napaka-positive niyan mga lodi. Ito yung key hurdle ngayon, ano? Clears a hurdle ng Clarity Act mga idol. So napaka-importante niyan mga lodi. Siguro pa alam kung sa nilabas na yung text ngayong July 4, mukhang maya-maya pa yun. So isasabay na lang natin yun sa news natin mamayang gabi. Okay? So eto naman mga lodi, yung pinakamatinding news natin ngayon. Sa tingin ko mga lodi, sa napakalaking tulong nito. You can earn rewards by taking POV videos or inviting friends. Sa YGG to mga idol, ano POV? Point of view. Point of view, di ba? You can earn rewards by taking point of view. Tingnan niyo yung picture dito nila. Pag may ginagawa sila, tas meron sila mga cellphone sa ulo. Di ba? So, ang nakalagay dito, mga idol, pwede kayong kumita dito. 2 opportunities are opening soon. So, pwede niyong paghandaan to, mga idol, no? GIG o yung Jig Version Builder. Record simple point of view videos using a head mount device. No experience nor skill nor special skill are needed. Kumbaga hindi niyo kailangan ng mga specialties, mga skills, no? Yung Jig Student Ambassador, ito yung pangalawang opportunities na pwedeng gawin, no? Build your own squad, invite new gig users, drive AI quest completions, and represent a gig in your campus or community. Kumbaga parang ipopromote mo siya. Application will open soon. O ayan na, so mga aabangan natin to mga idol. Ito yung sinasabi natin na parang i-record mo lahat ng ginagawa mo, no? At naka-open yun sa app. Alam nyo kung bakit ganun, para saan yun. Alam nyo na, di ba? Para sa AI. Para pag-aralan ng AI at magawa ng mga robot. No? So, ang ginagawa kasi ngayon, mga idol, kumbaga nagko-collect sila ng data para mailagay nila sa mga robot. So, ginagawa nila to para makakollect sila ng data sa mga everyday work, no? Everyday na ginagawa ng tao. And then yung data na yon ay ilalagay nila sa mga robot para if ever robot na yung gagawa ng mga daily task o kung ano man, no? At babayaran kayo once na makaipon kayo ng data. Parang data tapos money yung kapalit, mga idol. Ganun yung parang sistema nila dito. Pero alam nyo ba alam nyo ba yung nabalita natin yung nakaraan, kung araw-araw kayo nanonood, maalala nyo yun, na sa Japan, ay sa China, merong mga ganito na din, no, na kinukolekta nila yung data para sa mga factory worker. Pero anong ginagawa ng mga factory worker? Minamali nila yung mga ginagawa nila para ayun yung makolekt na data at malagay sa robot. Parang ginagawa nila yung parang protesta para hindi maging tama yung data na makuha ng mga hindi tama yung makuha na data na ilalagay sa mga robot. 'Di ba? Pero siguro dahil walang bayad yun. Pero ito kasi mga idol kumbaga kung ikaw tambay ka lang, 'di ba? Sabi nga kahit na walang skill 'di ba? No experience nor special skill are needed. Kumbaga basta i-record mo lang lahat ng ginagawa mo everyday. Mababayaran ka na o magkakaroon ka na ng rewards. Gusto niyo yung mga ganito mga idol. So abangan natin to mga lods titignan natin to. Update tayo dito sa jig na to. Check natin to. Ano ba yung jig mga idol? Oh, gig to. Gig to ni ni Baby Gigi YGG. Ayan. Wala pa pala mga lods. Bago lang kasi mga idol So hintayin natin yung ito pala Jig Rewards. Ay, follow na tayo dito mga idol So kailangan natin mag-follow dito para sa mga update maano tayo, no? So mukhang application to para isa sa kanila sa app nila is mag-collect ng data, mga idol. So mag-update tayo dito sa post ng YGG. Okay? Okay guys. Okay guys. So tingnan nga natin, habol tayo ng news dito kay George. Ano ba ang pinakabagong news ni George mga idol? Yun ito na yun yung binasa natin. So mamaya maghahanap tayo ng mga malulupit na news. Okay?
So ayun muna yung update natin ngayong tanghali mga idol ng Sabado mga Lodi. Sana na-enjoy nyo yung ating video mga Lodi, no? At syempre abang-abang lang, check natin kung aangat pa ba ang market natin. Ongoing profit natin, 18,638 pesos mga Lodi. No, sa mga nakasabay, congratulations agad mga Lods. Sa mga nag-aabang ng bounce, no, ng correction, ingat kayo mga idol, no. So ayun, kita-kits tayo mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Alam niyo yan. At huwag niyo kalimutang i-like yung video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo at What's up? What's up? okay. Thank you mga Lodi.